Gising na pala kayo, Ma'am Tams, sabi ni Yaya Beth na pumasok ng silid. Tinanghali ng gising si Tamara. Nakaligo na siya at ngayon ay nasa harap siya ng salamin at nag-aayos ng sarili. Asan si Yam? Si Aiken ba nandyan na? Tanong niya habang nakatingin lang sa salamin. Nandyan na si Sir Aiken. Si Yam naman po nasa kwarto po ni Sir Jan. Sagot ni Yaya. Humarap siya dito. Nandyan pa rin si Jan? Inaasahan niyang wala na ito. Dahil pangatlong araw na nito ngayong araw. Alam niya kasing busy na tao ito. Nandyan pa po? Anong oras ba nagising si Yam? Ay Diyos ko ma'am, 5 a.m. gising na at nagpunta agad kay Sir Jan. Yaya announce. Yaya, bakit mo pinapunta? Nakakahiya sa tao. Ang kulit po ni Yam, kinatok ng kinatok si Sir. Saka okay lang naman kay Sir Jan. Lumabas na lang si Tamara at nagpunta sa kwarto ni Jan. Kinatok niya ito pero walang nagbukas o kaya ay sumagot man lang. Nakailang katok na siya nang maisipan niyang buksan na lang. Sumilip siya pero wala naman sa kama. Nag-lean forward siya para makita ang kabuuan ng loob. Nakita niya ang dalawang nakahiga sa sofa. Tulog na tulog ito. Nakahiga si Yam sa ibabaw ni Jan. Pumasok siya at sinara ang pinto. Lumapit siya sa dalawa at pinagmasdan ito. Napansin niya ang kilay ng dalawa na parang parehas na parehas. Makapal din ang kilay ni Yam na parehas ng kay Jan. Napatitig siya sa mukha ni Jan at ngayon masasabi niyang gwapo talaga ito. No doubt, ang gwapo nga niya. Napangiti siya sa naisip. Yumukod siya at hinalikan si Yam sa sentido nito. Halikan mo rin ba ako? Napaigtad si Tamara sa sobrang pagkagulat at napaayos siya ng tayo. Gising na si Jan at may pilyong ngiting nakapaskil sa labi. Kukunin ko lang si Yam. He showed the half smirk again. Akala ko kasi you were going to Wag ka nga feeling. She cuts him off and he laughed. Akin na si Yam. She stopped down to get Yam but Jan suddenly got off. Kaya ang mukha ni Jan ay nadikit sa pisngi niya. Umayos na tayo si Tam. Nananadya ka ba? Of course not. Tamara, ikaw yung muko sa akin. Akin na nga si Yam. Wag na, ako na. Wow, nagsasama na ba kayo? Nagulat ang dalawa ng saktong paglabas nila ay nandun si Rika at Mark na mukhang kakakiyat lang. Hindi ha, kinuha ko lang si Yam. Nakatulog kasi sa kwarto niya. Depensa ni Tamara. Pwede ba kayong dalawa? Ang dudumi ng utak niyo. Singhal niya sa dalawa. Si Jan naman ay nakangiti lang at mukhang amuse na amuse sa pagkakataranta ni Tamara dahil para itong defensive masyado. Kitang-kita niya ang pamumula ng tainga nito. Hoy, magsalita ka nga. Tinapik siya ni Tamara sa braso. Oh, okay ba? Do we look like a happy family? Napaawang ang bibig ni Tamara sa sinabi niya. Huwag ka na nga magsalita. Nagtawanan ng tatlo sa sinabi ni Tamara. Daddy! Napatingin ang lahat kay Yam na nagising sa ingay nila marahil. Yes, Yam? Inayos si Jan ang pagkakakarga dito. Yam, hindi siyang daddy mo. Halika na nga. Tito Jan told me he can be my daddy dahil wala pa si daddy ko. Hinaplos naman ni Jan ang likod ng ulo ng bata. Gusto mo ba siyang maging daddy, Yam? Rika asked. Umangat ng ulo si Yam at tumingin kay Rika. Yes, Ninang Rika. Yun naman pala eh. Gusto naman pala ni Yam, mami eh. Mapanuksong sabi ni Rika. Hoy Rika, tumahimik ka nga. Singhal ni Tamara dito. Halika na nga muna, Yam. Kinuha ni Tamara si Yam at sabay-sabay na silang bumaba. Ano palang ginagawa niyo dito? Tanong ni Jan kila Mark. Pinuntahan talaga kita kasi hindi ka na pumapasok. Wiling-wili ka na dito ah. Sabi ni Mark na may pagkasarkastiko ang tono. 2 days pa lang akong hindi pumapasok, miss mo na agad ako. Jan said. Loko, miss ka ng kumpanya, ng mga paperworks. Ang dami nag-aantay sing trabaho. Tumawa lang siya sa sinabi nito. Jan, babe! Nangunot ang noon ni Jan na mapagsinong tumawag sa kanya. Agad itong lumapit sa kanya at walang sabi-sabing hinalikan siya sa labi. Kitang-kita niya kung paano takpan ni Tamara ang mata ni Yam. Habang nakatingin ito sa kanila, nagulat ang mababakas sa muka. Kahit ang mga nagtatrabaho at sila Rika, nakatingin din sa kanila. God, I miss you so much, the girl said after pulled away and hugged him tightly. Martina, anong ginagawa mo dito? Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya. Surprise, did you miss me? Hindi siya sumagot, tumingin ito kay Rika at Mark. Hi Rika, hi Mark. Wow, going strong? Nagbeso ito sa dalawa. Daddy! Pilit nagpapakarga si Yam kay Jan. Napatingin naman si Martina dito at tumingin kay Jan.
Do you have a child? But... Ay, hindi. Anak ko siya. Agap ni Tamara. Tumingin si Martina kay Tamara. Medyo tumaas ang kilay nito. And you are? Tamara, interior designer ako. That's why I'm here. She explained. Parang alam na nito ang tanong ng babae sa paraan pa lang ng pagtitig nito. I'm Martina, John's girlfriend. Nice to meet you. Excuse me. Umalis si Tamara na hindi tiningnan si John. Sinundan naman ito ng tingin ni John. I miss you so much, babe. Yumakap uli ito kay John. Kailan ka pa dumating? Just yesterday. Pumunta ako sa inyo ba tita told me na nandito ka. That's why I'm here. Nagpunta ang lahat sa living room at doon umupo. Tapos na rin ang interior sa living room. Magkatabing umupo si Martina at John sa mahabang sofa. How's living in the limelight? Rika asked Martina. It was great. You're here for a project, aren't you? Si Rika uli. Not totally. I have some projects that I need to do. But I'll stay here for good. Tumingin ito kay John. I want to stay with John again. Martina added. Tumingin si John sa dalaga. Masayang modeling pero mas masaya pa rin ako nung magkasama kami ni John. Humilig ito sa balikat niya. Wala namang masabi si John at napabuntong hininga na lang. Kainis naman oh, so frustrating. Inis na inis si Tamara habang nag-aayos sa interior ng rest house. This is not good. This is not good. This is not good. She repeated the mantra over and over again. Hey, what's wrong? Lumingon si Tamara. Rika, tumingin uli siya sa ginagawa niya. I think this is not good, she said as she looked up on the wall. It's good kaya, Rika said as she looked up on the wall too. I'm not good enough. I need to change it. May mali eh. Either the design or the color. What do you think? Still looking on the wall. Or maybe you have to change your mood first. Baka yun ang may mali. Kunot noon niya itong tiningnan. Well, kailan ka pa hindi naging sigurado sa gawa mo? Umiling na lang si Tamara at umakyat sa hagdan at kinuha ang decor. Wait up, Tams. Huwag mo munang alisin. Pigil sa kanya ni Rika. John, come. Narinig yung tawag ni Rika. Hindi niya ito pinagkaabalahang lingunin. John, tingnan mo ang gawa ni Tams. Maganda ba o hindi? Do you like it or not? Rika asked him. Maganda, gusto ko. Si Tams, okay na okay kay John. Kaya okay na yan. Let's go, Tams. Lunch is ready. Bumaba naman si Tamara at umalis na hindi malang tinapunan ng tingin si John. Wala rin kahit isang salitang sinabi. Sumunod naman ang dalawa dito. Nasa hapagkainan ng lahat para sa pananghalian. Nakaupo si John sa dulo ng mesa, sa kabilang side si Tamara, Yam, Aiken at si Yaya. Sa kabilang side naman si Martina, Rika at Mark. Babe, bakit mo pinapapalitan ang interior? Tanong ni Martina. Wala lang, luma na kasi. Or maybe naalala mo ako sa dating interior? Nakangiting wika nito. Bakit hindi ka na lang kay Carla nagpagawa? Tumingin si Tamara kay Martina. Nirecommend siya sa akin ni Rika. Sagot ulit ni John at tumingin kay Tamara. Do you have your own firm, Tamara? A small interior office lang. Daddy, play tayo. Yam suddenly said. Sige, Yam, we'll play. Yam, stop calling him Daddy. He's not your father. Hindi na natapos ni John ang sasabihin ng sawayin ni Tamara ang anak. Why, Papa Aiken? He's not my father, but I call him Papa. Hinawakan ni Tamara mukha ng bata. Because Papa Aiken is my best friend, but Tito John is not. Understand? Yam? Binitawan niya mukha nito at sinubuan uli. Asan bang daddy niya? Wala, single mother ako. Oh, I'm sorry, kawawa naman. Hinging pa umanhin ni Martina tumingin sa bata. Hi, Yam, I'm Tita Martina. Don't worry, someday magkakaroon ka rin ng daddy when your mommy finds the guy who would marry her. Nginitian ito ni Yam. Mary? Will you marry me? Nagtawanan ang lahat sa sinabi ng bata. Napapanood kasi nito ang mga ganong bagay minsan sa mga programa sa telebisyon. At minsan ay ginagaya pa nito ang ganong scene. Kukunin nito ang singsing niya minsan at sinusutuli pagkatapos sabihin ang salitang will you marry me? Yes, Yam, at magiging daddy mo na siya. Wika ni Martina. Tito John, will you marry my mom para daddy na kita? Nasamid ng gusto si Tamara sa sinabi nito. Natawa naman sila Rika sa sinabi ni Yam kahit si John ay napangiti ng gusto. That was a great idea. Natatawang sabi ni Mark. It wasn't a good idea. Agap ni Tamara. Yam, Tito John has a girlfriend.
So, he can't marry me. Don't worry. Very soon, maghanap na si mami ng daddy mo, okay? Nagpout lang ito, kaya lalong natawa ang iba. Napabuntong hininga na lang si Tamara sa mga pinagsasabi ni Yam. Pero minsan naaawa din siya dito. Dahil gustong gusto talaga nito ng daddy. Kaya laking pasasalamat niya kay Aiken dahil ito ang tumatayong daddy kay Yam. Kaso minsan wala din naman si Aiken dahil busy din sa sariling buhay. Gusto niya talaga ng daddy, no? Nakangiting tanong ni Martina. Tanging tango lang ang naisagot niya. Siguro kung hindi ako umalis, we already have a baby. Sabi ni Martina kay Jan. But I'm so happy that he was waited for me. I thought meron na siyang iba pero nabalitaan ko na hindi pa rin siya nagkaka-girlfriend after nung umalis ako. Patuloy nito. Paano kung may iba na siyang gusto? I doubt, first love never dies, and I'm his great love. Confident nitong Saad. Anyway babe, may mga naiwan akong damit dito diba? Nandito pa ba? Yeah. Napangiti naman ng husto si Martina. Ay, hindi mo talaga inalis. Talagang inasahan mo babalik ako, no? Thanks, babe. Aiken, aalis ako bukas. Pwedeng ikaw muna bahala dito? Mahina ang boses ni Tamara na kinakausap si Aiken. Saan ka pupunta? Manila for business. Sinubuan niya uli si Yam. Tumingin naman siya kay Jan. Jan, si Aiken muna ang bahala dito bukas ha. Babalik ako sa susunod na araw. How about Yam? Jan asked. Isasama ko siya. Hindi naman niya gustong malayo kay Yam. One time na nag-overnight siya dito, halos hindi siya makatulog. Text siya ng text at tawag ng tawag kay Jelay at yaya nito. Babe, dito ako matutulog ah. Bahala ka, hindi pa naman inaayos ang guest room. Jan said, focusing on food. No, I'll stay in your room with you. Mabilis na sagot ni Martina. Napatingin si Tamara kay Jan na saktong nakatingin din sa kanya. She quickly lowered her head to avoid his eyes. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nailang na hindi niya maintindihan sa ideyang matutulog na magkatabi ang dalawa. Kayong dalawa, wala pa ba kayong balak magpakasal? Tanong ni Martina kay Rika at Mark. Hindi pa namin napag-uusapan eh. Matagal na rin kayo, 4 years? Si Martina uli. Almost, sagot naman ni Rika. Mami, ayaw na. Ngumiti si Tamara kay Yam. Pinainom niya ito ng tubig. Habang umiinom ng tubig si Jan nang biglang may yumakap sa kanya mula sa likod niya. Nilingon niya ito. Martina, nilapag niya ang baso sa kitchen counter at inalis niya ang kamay nito. Bakit gising ka pa? I've waited for you. Ang tagal mo eh. Martina, naputo lang sasabihin niya nang halikan siya nito. Nakahawak ito sa kanyang batok at agresibo ang mga halik nito. Martina, ano ba? Babe, don't you miss me? Niyakap siya nito. Jan, I miss you so much. I'm sorry if I had left you. Nandito na ako uli. I'll never ever leave you again. Let's start over again. Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya at sinapo ang kanyang mukha at muli siya nitong hinalikan. Martina, please. Hindi mo ba ito na-miss? I want you, Jan. I know you want me too. Make love with me, Jan. Just like before, dito mismo sa kinatatayuan natin. Do you still remember that? Bigla na lang itong hinawakan ng pagkalalaki niya. Ano ba, Martina? What are you thinking of? Hindi lang tayo ang tao dito. Martina just gave him another smile. I'll give you something. Lumayo ang dalaga sa kanya at pinatay ang ilaw. Muli itong lumapit sa kanya. Pero agad siyang umiwas. Martina, please stop it. Saway niya dito. Ano ba, Martina? Nasisiraan ka na ba? Naputo lang sasabihin ni Jan sa biglaang pagliwanag ng paligid. He saw Tamara standing near the kitchen counter with gape-mouthed and goggle-eyed. Shock expression written all over her face. I'm so sorry. Agad na sabi ni Tamara na makabawi sa pagkabigla. Agad itong tumalikod at tumakbo palayo. Shucks! He quickly pulled his short up. Tiningnan niya si Martina na parang naa-amuse pa sa nangyari. Nailing na lang si Jan at umalis. Patakbo itong umakyat ng hagdan. Sumunod naman agad si Martina. Martina, matulog ka na. He commanded at medyo nakaramdam siya ng inis dahil sa nangyari sa baba. Bakit dito ka? Gusto mo sa kwarto ko, diba? Dito na lang muna ako sa guest room. Sige na, late na. Umupo si Jan sa gilid ng kama. Jan, let's sleep together. Tumayo ito sa harap ni Jan. Tumayo ulit si Jan at hinarap ang dalaga dahil naiinis na talaga siya. Look, Martina, wala na tayo. Hindi maganda kung matutulog tayo sa isang kwarto. Di maging tayo uli. Saka isa pa, hindi naman tayo nag-break. Umalis ka, diba? I told you.
na hindi kita pipigilan at hindi kita susundan. But I told you that I'll be back. Nandito na ako, binabalikan ka. Marami na nagbago, Martina. Kahit ang nararamdaman ko nagbago na rin. Hindi mo ba natatandaan kung ano ang huli kong sinabi sa'yo? He paused for a moment. I wouldn't beg you to stay. Once you leave, consider it that it's over. He sat at the edge of the bed again. Yun ang mga huling katagang sinabi niya kay Martina noon nang sabihin nitong pupunta ito ng New York para tanggapin ang offer na modeling. I don't believe you if it's true. Why are you still single? Nakikibalita ako sa'yo lagi, kaya alam ko na hindi ka pa rin nagkaka-girlfriend. It's because you still love me, isn't it? No, Martina, it's just because I just want to find a girl that I could see myself marrying her and spending the rest of my life with her. Wow, that part of your dilemma is foreign to me. We've been together for years, but I had never heard those from you. Can I ask you something? Have you seen yourself marrying me? Hindi umimik si Jan. I can be that girl. Just give me a chance. I know you just hate me dahil sa ginawa ko. I still love you. I've never stopped loving you. Akmang hahalikan si Jan pero agad siyang umiwas. I already found her. Who is she? Biglang nagiba ang tono ng boses nito. Mahimig ng galit ang tanong nito. You don't know her. I don't believe you. Sinasabi mo lang yan just to punish me. Come on, Jan. Don't do this to me. Okay na, panalo ka na. Nasasaktan na ako, please. Please, Martina. Stop this nonsense. Sige na, labas na. Gusto ko na magpahinga. I'm sorry, Jan, but I won't give up on you. You can get rid of me that easily. Lumabas ito ng kwarto. Nailing na lang si Jan sa higa. Naisip niya bigla ang pangyayari sa baba. Ay, nakakahiyang nangyari. Napahilamos siya sa mukha at biglang naalala si Tamara. Bakit pakaramdam niya kailangan niyang magpaliwanag kay Tamara? Sino nga kaya ang babaeng tinutukoy ni Jan na nagpapatibok na ng puso niya at handa niyang pakasalan? Si Tamara nga kaya ito?